Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga minamahal naming kapatid. Pagbati po mula dito sa pambansang dambana ni San Antonio de Padua, dito po sa Bayan ng Pila. Mga kapatid, ngayon po ang ikalawang linggo sa panahon ng Kwaresma sa taong ito. Welcome po sa ating daily Gospel Reflection. Samahan niyo po kami muli sa pang-araw-araw na pagninilay sa mga salita ng Diyos mula po sa ating mabuting balita. Mga kapatid, ngayon pong ikalawang linggo sa panahon ng Kwaresma sa taong ito, ang ating pong mabuting balita ay mula sa Ebanghelyo ayon kay San Marcos. Ito po ay mula sa 9 na kabanata, mga talata 2 hanggang 10. Ang title po na ibinigay ko para sa pagninilay sa linggong ito ay nagsasabing, Like Jesus, we are also God's beloved. Mga minamahal na kapatid, isa po sa mga pinakamahalagang pangyayari sa pagbabagong anyo ni Jesus, na siya naman pong sentro ng pagbasa ng mabuting balita ngayon, ay ang pagpapahayag ng Ama tungkol sa kung sino talaga si Jesus sa pamagitan po ng tinig na nagsabing, ito ang minamahal kong anak, pakinggan niyo siya. Ang pagbubunyag ng Ama na nagsasabing si Jesus ang kanyang bugtong na anak ay naganap po sa dalawang pagkakataon. Ang unang pagkakataon po ay nangyari noong si Jesus ay binyagan ni Juan sa Ilog Jordan. Ang Jordan River po ay malapit po sa lugar na kung tawagin ay Dead Sea. Sapagkat ang dulo po ng Jordan River ay walang iba kundi ang dagat na patay. At ito po ay kinukonsider na the lowest point on earth. At dito po sa River Jordan, which is very close to the Dead Sea, ay nagsalita ang tinig mula sa langit matapos mabuksan ng langit, bumaba ang Espiritu Santo na binyagan si Jesus at sinabing, Ikaw ang minamahal kong anak, lubos kitang kinalulugdan. Kaya nga, mga minamahal na kapatid, dito po ibinunyag ng Ama kung sino si Jesus. At ang pangalawang pagkakataon po ay nangyari noong si Jesus ay umakyat sa bundok ng Tabor at habang siya ay nananalangin, ayon sa Ebanghelyo, siya po ay nagbagong anyo. Muli isang tinig mula sa langit na nagsabi, ito ang minamahal kong anak, pakinggan niyo siya. Kaya hihimay-himayin po natin itong dalawang tagpo kung saan pinahayag ng Ama na si Jesus ang kanyang bugtong na anak. Ang una po ay ang pagbibinyag ni Juan kay Jesus sa Ilog Jordan. Ang pangyayari pong ito ay nangyari matapos ang 40 araw na pag-ayuno at pananalangin ni Jesus bago niya simulan ang kanyang public ministry. Nangyari po ito sa lugar katulad ng sinabi ko na malapit sa Dead Sea na kinikilala bilang lowest point on earth. Hindi palaging magiging madali ang kanyang gawain. Jesus would certainly come to a very low point in His life. May mga taong tutuligsa sa kanyang mga ginagawa at hindi lahat isasang-ayon sa kanyang mga itinuturo at sasabihin katulad po ng pagtuligsa ng mga iskriba at mga pariseyo at ng matatanda ng bayan. Si Jesus ay ituturing na banta sa integridad at kapangyarihan ng mga lider relihiyoso. Subalit tanggapin man siya o hindi ng mga tao na kanyang tinuruan,
pinagpakitaan ng himala, hindi naman siya tanggapin ng kanyang mga kababayan, mananatili ang totoo tungkol sa kanyang pagiging anak ng Diyos. Para bang sinasabi ng Diyos Ama, anak, no matter what happens, you are my beloved Son, and that will never change. Ano po ang mensaheng maaring pinararating nito sa ating personal na buhay? Dahil sa nangyari ang pagbibinyag sa Ilog Jordan na malapit sa pinakamababang lugar sa mundo na tinatawag na Dead Sea, maaring sinasabi din po sa atin ng Diyos that even at the lowest point in our life, the truth about our being God's beloved remains. And like the experience of Jesus, there may be oppositions along our way, and people may not accept us for who we are. Don't get discouraged, and don't forget who we really are. That's what God wants to tell us, na anuman na mangyari, He will accept us for what and who we are, sapagkat tayo po ang mga minamahal na anak ng Diyos. The truth of our being God's beloved will remain, and that will never change, because that is our true identity. And so, mga kapatid, we need to go back to the truth about who we really are. Our true identity and dignity as human beings is not defined by our academic achievements, not even by our professional accomplishments, success in business, material wealth, political power, high approval rating, fame, and even popularity. We are not what we have. We are not what we do. We are not what others say about us. We are God's beloved, like Jesus. And that is our true and real identity. Sana po, panghawakan po natin yon, lalo na po tayo humaharap sa mahirap na sitwasyon. Ang pangalawa po ay ang pagbabagong anyo ni Jesus. Nangyari po ang pagbabagong anyo ni Jesus sa bundok ng Tabor. Ang bundok po sa daigdig ng Biblia ay tinuturing na banal na lugar at lugar ng pakikipagtagpo ng Diyos sa kanyang mga hinirang na tao. Sa lumang tipan, tinanggap po ni Abraham ang bokasyon sa pagiging ama ng mga bansa sa bundok ng Moriah. Tinanggap po ni Moises ang 10 utos na nakasulat sa 2 tipak na bato doon sa bundok ng Sinai. At nakatagpo po ng dakilang propetang si Elias ang Panginoong si Yahweh doon po sa bundok ng Horeb. Sa bagong tipan, meron pong tinatawag na Sermon sa Bundok or Sermon on the Mount. At dito po ay ibinigay ni Jesus ang katuruan tungkol sa mapapalad o yung kilalang Beatitudes. Sa bundok ng Tabor, ayon sa ating ebanghelyo, nagbagong anyo si Jesus. At sa bundok ng Kalbaryo, ang bundok ng pag-aalay ng buhay ni Jesus, ipinadama sa buong mundo ang dakilang pag-ibig ng Diyos, giving His only Son bilang ating tagapagligtas. Sa pagbabagong anyo ni Jesus, muling sinasabi po ng Ama ang mga katagang, ito ang minamahal kong anak. An event that took place before going to Jerusalem. As if the Father was telling Jesus, anak, after your transfiguration, pupunta ka sa Jerusalem bilang pagtupad sa aking kalooban. Hindi magiging madali ang lahat, sapagkat magtitiis ka doon ng maraming hirap, alang-alang sa akin. Maghihirap ka pero kailangan mo talaga itong gawin. Sa anumang hirap na iyong daranasin na hantong sa kamatayan, huwag mong kalilimutan na ikaw pa rin ang minamahal kong anak at lubos kitang kinalulugdan. Kaya mga kapatid, ano po ang mensahe nito sa ating mga personal na buhay? In life, we have our mountaintop moments. We have our mountaintop experiences. Ito po yung mga masasayang karanasan. Pero hindi naman po palaging ganon. Mula sa bundok, bababa din tayo sa Jerusalem. We have our own Jerusalems.
we have our own Calvaries. We have our own crosses to bear. We have our own experiences of falling, not once, not twice, not 3 times, but many times over. But God will never get tired of telling us, "You are my beloved child." Kaya mga kapatid, at the lowest point, and even at the highest peak of our lives, the truth of our being God's children should lead us to an experience of transfiguration. Kaya nga po, dahil sa pinagdadaanan ng buong mundo, dahil sa pandemya, dala ng COVID-19, maaari nating sabihin na dumating na rin tayo sa pinakamababang punto sa ating buhay. At sakaling matapos na at mapagtagumpay na natin ang lahat ng ito, hindi kailanman binago ng pandemya ang tunay nating identity. For with or without COVID-19, tayo po'y mananatiling mga minamahal na anak ng Diyos. Sapagkat yon ang totoo. Because like Jesus, we are also God's beloved. Isn't it consoling na tayo po'y mga minamahal na anak ng Diyos? Maraming salamat po, mga minamahal kong kapatid. Sana po ay nakatulong ang pagninilay na ito para sa ikalawang linggo sa panahon ng Kwaresma. At bago po matapos ang pagbabahaging ito, muli ko po kayong pinapaalalahanan at inaanyayahan na panoorin po at suportahan ang Benefit Virtual Post-Valentine Concert na magaganap po at mapapanood ninyo mamayang gabi sa ganap na ikapito. So, this evening at 7 p.m., manood po kayo at suportahan. And you can help us by sending your donations sa GCash accounts ng National Shrine at sa iba pa pong mga modes of sending your donations sa BPI account, Palawan Express, M. De Villiers, Cebuana De Villiers, LBC, kung saan man po kayo komportable, pwede po nyo kaming tulungan. At ang malilikom pong pondo mula dito ay gagamitin po para sa future construction ng Chapel of the Relic of St. Anthony at na magiging bagong kumbento ng Pambansang Dambana. Kaya my dear followers, my dear viewers of the Daily Gospel Reflection, mula po dito sa Pambansang Dambana ni San Antonio de Padua, please pray for us and please support us. Panoorin po natin and send your help by giving us your donations. At ito naman po ay para kay San Antonio de Padua at para po sa ikalulahati ng Diyos. Kaya muli po, mamayang gabi alas 7, virtual benefit concert, Seasons of Love, Love, Love. Maraming salamat. And once again, pagpalain tayo ng Diyos.